taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito mga kababayan ay mukhang nagkukulay dilaw-dilawan na po mga kababayan. Yung dating tinatawag na green at pula ay mukhang nagiging pulangaw na, pula at dilaw. Joke lang po yan mga kababayan. Tungkol po dyan, ay mayroon po kasi nangyari kahapon na rigodon, no? Ito ay masasabi natin na ang pagre-resign at pagbibitaw dito ni Vice President Sara Duterte sa kampo nga po ng Lakas CMD. Sa mga nagtatanong kung ano po ang ibig sabihin ng CMD, yan po ang Christian Muslim Democrats, yun po ang meaning dyan. Yan po ang partido na pinamumunuan po ni ex-President Gloria Macapagal Arroyo. Mga kababayan, ay mula po kahapon ay na-demote daw di umano ito si ex-President Gloria Macapagal Arroyo at dahil nga dyan, no, mukhang nagkaroon ng sunod-sunod na event at nasundan naman ito ng pag-resign or pagbibitiw bilang member nitong si ating Vice Presidente dyan nga po sa partido ni Lakas MUCD or ni ex-President Gloria Macapagal Arroyo. Kung inyo rin po matatandaan mga kababayan, ito po ay isa or kasama po ito sa member po ng tinatawag na Uniteam. At nagsama-sama nga po sila dyan, nag-unite po ang pula at ang green. At ito pa nga pong Lakas CMD na pinamumunuan po ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon mga kababayan, ano po ang nagiging implikasyon nito para sa taong bayan at samot-sari na po ang nagkaroon ng mga iba't ibang reaksyon. Matutunghayan po natin dito ang sulat po, statement po ni VP Sara at ang pahayag ni Attorney Panilo. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang maliit na bell or yung notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Tungkol po pala dyan sa paraffol, sa bandang dulo po ng bidyong ito, ang buong pagpapaliwanag. Panoorin nyo po sana sa dulo ng video na to. At kung gusto nyo po bumili ng Iwi t-shirt, PM lang po kayo sa aking FB page. Maraming salamat. Yan ang malupit na hakbang na ginawa nila. Alam mo, tayo mga Pilipino, magaling tayo. Kinikilala natin yung mga ginawa ng ating mga kaibigan. Kumbaga, we know how to pay our debts, to recognize. Alam nyo, inumpisahan kagad ito ni Atty. Sal Panilo tungkol nga po dyan sa tinatawag na parang paramdam ng utang na loob. Ituloy po natin. Help that we receive yung mga nakaraan. Yan po si Presidente Duterte, palaki ang pinulong kung bakit itong administrasyon ay nailagpas. At alam naman natin, dyan sa Kongreso, hindi yan gagalaw unless na merong sanction ng pinaka-head, ang head ng Kongreso, si Martin Romualdez. Ako, Speaker Martin, mukhang naalala ko tuloy yung sinasabi, may kasabihan tayo, kung God's wish to destroy, they first make man. Mukhang yan ang magiging prinsipyo mag-a-apply sa inyo. Bakit ipapalitan? Hindi ako naniniwala na pinalitan niya dahil to ease the burden ng kalokohan niya. Ibig sabihin niyan, wala na kayong utang na loob sa tulong ni Presidente Arroyo, sinisiraan niyo pa siya. Hinihiyaan niyo pa siya. Malaki kahiya niya. Alam mo ito si Presidente Arroyo, talagang edukadong tao. Kaya kita mo, ang sagot niya, pribileyo ng Kongreso. Kumbaga, hindi niya inilabas yung kanyang talagang reaksyon para wala ng gulo. Pero I understand, si VP Inday Sara nag-resign sa Lakas. Yes, sir. Okay. Yung pag-resign ni Inday Sara sa Lakas,
na naririyan si Speaker Martin at nandiyan din si GMA. Di ba? Sila magkakasama dyan. Yan ay nangangahulugan na something is about, something is very, very wrong dyan sa loob ng partidong yan. At ang pagkalas ni Inday Sara at ang pag-demote nila kay dating Presidente Arroyo ay nagbabadya ng mas marami pang sigalok sa loob na maaaring makasira sa administrasyon. Siguro, we will call on President Ferdinand Marcos Jr. Huwag kayong pumayag. Yan yung mga tao ninyo. Masyadong nagsisip-sip sa inyo. Sinisira kayo. Kayo ang nasisira niya, Mr. President. Gawan niyo ng parang ginagawa niyo. Attorney Sal, meron ding statement na nilabas si former President Gloria Macapagal Arroyo na wala siyang pinaplanong kudeta laban sa leadership ng House of Representatives against kay Speaker. Kung puwersa ni GMA at ni Inday Sara, they will be joining. Pag lumakas yan, may problema sila. Naku po, yung pala yung mangyayari dyan. Yung pwersa ng GMA at Inday Sara, sabi nga ni Attorney Sal Panilo, naku, may problema sila dyan pagka lumakas yan. Masasyak sila rito, magugulat sila dyan, no? Tandaan nila. Kaya lumakas ang partido dahil kay Inday Sara at kay GMA. Kung hindi, sana hindi ganyan ang nangyari. Kaya dapat inaalagaan nila yung mga taong lumikha ng kalakaran kung saan sila ngayon ay nakikinabang. Pero hindi. They're stabbing. Ano kaya yung mga kalakaran na tinutukoy ni Attorney Sal Panilo? Tatanong lang tayo ha, hindi ko naman sinasabi kung ano yon. Nagtatanong lang. Her at the back. Kaya talagang maniwala kayo. Yung kaya yung unit team, magsama-sama, babangon tayong muli. Kakarmahin din kayo. Attorney Sal, susugan ko lang dagdagan ko lang. Kasi although dininay ni now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na she's not plotting any coup against the House Speaker, that ngayon dinemote siya, tapos umalis sa partido si VP Sara, pwede ba ma-legitimize? Magkaroon siya ng dahilan na to oust House Speaker Martin Romualdez? Hindi naman kailangan na meron kang dahilan. Sabi niya nga, it's a privilege of the House to choose its leaders. Kung sa piling ng mga tao sa Kongreso, hindi na. Nako, tungkol dyan sa mga oust, alam nyo naman. May experience na yan si ex-President Arroyo, di ba nga? Kaya nga si ERAP hindi nakatapos ng kanyang term dahil nga dyan sa mahusay yan si ex-President Arroyo. Kaya siguro dinimote, no? Para hindi na makaporma. Speaker nila. Alam niyo po mga kababayan, medyo talaga nga nakakagimbal po ito para doon sa may mga tinatawag na may mga agenda para sa mga susunod na eleksyon. Kamukha po nitong malalapit na po ang 2025. Bagamat halos hindi pa po nag-iisang taon ang ating Pangulo, ay may mga kinakaharap na po na mga katulad nitong kontrobersyal. At isa nga po dyan, ito na nga ang pag-demote dito kay Gloria Macapagal Arroyo, supposed to be, dapat nga itaas ito nila dahil isa ito sa mga, sabi nga na Attorney Panilo, nakatulong ng malaki kay President Marcos. At kung hindi nga dahil sa kanila at lalo na nga dito kay Vice Presidente Sara Duterte, ay mukhang talagang aminado naman yata sila na mahihirapan talaga silang makakakuha ng katulad nitong panalo na landslide. Dahil po sa ginawa nilang unity, nagsama-sama po yung mga malalaking partido, ayun, nakuha po siguro nila itong napakaraming ipinanalo nila at napakalaking lamang. Kung kaya't mga kababayan, ayon pa rin dito kay Attorney Sal Panilo, dapat matuto sila tumingin ng parang utang na loob. At wag nilang antayin na pag bumuo at nakabuo na nga ito si VP Sara at ang sila ex-President Arroyo ng matinding alliance, ay nako, mukhang matindi po yan at alam naman po natin kung gaano po kalupit ang ating ex-president na Arroyo na kahit maliit yan ay talagang sabi nga nila small but terrible.
Pero ito mga kababayan, talagang medyo mayroon na po dito ngayong kinakabahan. Kasi nga, hindi po nila masabi kung sino talaga, asan talaga papunta si BP Inday Sara. Sa ngayon po, ayon po kasi sa official statement na sinabi ni Inday Sara, ay talagang tapat siya sa taong bayan at kay PBBM. So, dahil nga po talagang magkasama po sila sa ticket at pinalad po silang magparehas na manalo, kung kaya pinanindigan po ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagiging loyal dito nga kay PBBM. Pero doon sa mga kababayan natin na nakamasid dito at alam po natin na may mga kanya-kanyang mga hawak or may mga tinatawag na mga manok, sa malamang ay kung saan-saan na nakarating ngayon ang kanilang mga imaginations patungkol po dito. Pero tayo po rito mga kababayan, syempre chill-chill lang tayo. Sapagkat nga po, alam mo naman po natin na talagang ang mga yan ay mayroon talagang kanya-kanyang agenda yan. Kung sino po talaga ang makakarating doon sa dulo. Maaari, hindi sila na ngayon kasi nga tapos na si Gloria Macapagal-Arroyo at may edad na. Baka mayroon itong tinatawag na minamanok or mamanukin nila. At siguro, alam naman natin si BP Inday ay talagang ito nga lang nagdaang eleksyon ay inaasahan po talaga siyang tumakbo ng pagkapangulo. At hindi nga po nangyari dahil vice pangulo nga lang po ang kanyang pinorso at nanalo nga siya. Ayan po mga kababayan ang ating nagawang reaksyon patungkol nga po dito sa pag-demote kay ex-President Gloria Macapagal-Arroyo. At ito naman po si BP Inday Sara ay isang nakakagimbal at nakakagulat na desisyon. Bagamat alam nun po natin na malaki rin po ang pinagsamahan po ng mga Arroyo kay PRRD ay ito nga ang kanyang anak ngayon ay nagbitaw. At yun po talaga ang kanyang national party, ang Lakas CMD, sapagkat ang hugpong ng pagbabago ay hindi naman po yun ang tinatawag na national party dahil pang-lokal lang po yun. So ngayon, asaan na si Inday Sara or si Vice President Sara? Saan siyang partido ngayon ng national? Yun ang isa sa mga tanong natin at aabangan natin kung kailan po at kanino po siya dadapo. Sapagkat itong si PBBM, ang alam din po natin ay bumitaw na rin po yata ito sa Federal Party kung saan yun po ang kanyang naging vehicle para nga po sa national election na ito. Mayroon na po siguro mga kinakabahan dyan. Mayroon na dyan nagpapaisip. Relax lang mga tanso vloggers ha. At mga ensaymada vloggers, relax. Sinabi naman na BP Inday na sulit pa rin siya at tapat pa rin siya kay PBBM. Kaya relax kayo ha. Ayan, maraming salamat muli sa inyong pagtutok at pagtunghay sa ating ginawang reaction video dito patungkol nga po dyan, mga kababayan. Kung nabitin po kayo at kung ano po ang inyong masasabi at inyong mga komento, suggestion, alam nyo na ang inyong gagawin. Paki-comment nyo po dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan at yan tayo magkuro-kuro ayon lang po sa issue. Maraming salamat muli. Ito si BMR Channel, ang laging nagsasabing maraming salamat muli sa inyo. At syempre kay General Bantag sa patuloy ninyong pag-support. General Bantag, as always, Pilipinas, God first. Magpunta na po tayo sa paraffol. Ito pong raffle purakos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote, may malaking benefits po ito. Ito po ay hindi lang basta kakaroon lang or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI, isa po siyang foundation at international po yan, tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for ACOS na to. Pangalawa ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general. So maliwanag po yan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain?
pag bumili ka po ng ticket na to, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, beneficiaryo na mga may sakit, aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Ford Fortuner 2023 na automatic transmission. Brand new po yan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million. Plus may 15 pa po na mga Suzuki Skydrive na mga motor. 15 po yan. Pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Maliwanag po yan ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po. Zoom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. GCash payment. Virginia Mangawit. Paki-chat, paki-text, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at piso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyo nga naintindihan itong atin pong ipinaglalaban, si DG Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for ACOS, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako. Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman. Ayan po, maliwanag po sana yan mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito. No? Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!